roll. Ay na-record. So, UGs, magandang hapon ulit. Ang ating second game of the day is gonna be UGs versus Co-Blaster plus 4. And yun nga, ang inaabangan kong makast at makita kung kumupas na ba ang Pax ng Pinas. Ang dating player ng Execration, dating player ng TNC Pag-ibig. Si Boss Jeffrey Fortunato. So, pansin ko parang mga, ano to, no? Parang mga, tawag dyan, tawag rito, mga Smurf. Itong nasa Co-Blaster, pero tingnan lang natin. So, Yoshi Himikawa. Si Michelle, nag-comment ang Sean plus Ghost. So, ayan nga, first man dito ng New GS is gonna be Nature's Prophet. And sa kabila naman is Kyop, si Pax ang magiging ano rito, no? Magiging captain ng Co-Blaster. And Witch Doctor ang kanila magiging second ban. Kung nadala ata yung New GS dun sa Nature's Prophet, medyo makating kasi talaga yung global presence ito, lalo na pagka marunong talaga yung gumagamit. 5 seconds remaining. Guillotine ban. Baka mamaya naririnig tayo ng mga players 10 seconds remaining. So, malinis, maayos so far ang ating mga games, tuloy-tuloy. Nagkakadelay pero minutes lang naman. So, wait lang. Guillotine ban. Hindi ko alam yung auto-toss ko yun Paano ba yun? 5 seconds remaining. Mamaya, tingnan natin sa lobby. Radiant team ban. Okay. Radiant team pick. Guillotine. So, ayun, naban nga si Muerta rito plus si Barney. And sa kabila naman Dazzle and Dying sa mga support plus Kyop ang pinocus dito ng Co-Blasters. And Warlock magiging ang Warlock magiging first pick dito ng New G's. Co-Blaster naman will be picking Trent Protector. Radiant team ban. Okay. Naban na nga dito yung Rubik. So, Undying. So, ibang ano ng Warlock dito ngayon, no? 10 seconds remaining. Napakagandang hero nito. Pero maganda pa tong paresan din ng Grimstroke talaga, pero dapat kasi mas okay na hindi rin na ano dapat, no, hindi rin dapat or maganda rin sana kung yung pag-execute ng skills is gonna be is gonna be perfect, or hindi man maging perfect pero mas maayos yung maging ano nila pag-execute ng mga skills, kasi sobrang importante ng mga skills ng ganong hero like Grimstroke, Warlock, ano to? Guillotine ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. So wait lang guys. Guillotine pick. In order kung pabango meron daw. Saka mo order ng pabango. Nakatrabaho. Yung mga Sir Rawa, yung mga tawag dyan.
Mga Bulgari, Ferrari ME. 5 seconds remaining. Di pa tayo nagkakaroon eh. Nagkilalaro na nagtitinda. Ha? Nagtitinda ka din? Hindi, meron tayong mga associate dyan na nagtitinda nga. O, pag may nagtitinda dyan, i-plug na natin dito para ano, pag na-post sa ano, sa Yammer, hindi Speaking of- kilala. Oh, speaking of nagtitinda nga pala, baka merong gusto ng ticket ng The Course dyan. Sa Araneta sa October 21, 3K each. The Course, Araneta, 3K each. Contact nyo si Sir Noah. Sa mga di kilala kay Sir Noah, mag-resign na kayo. Pag di nyo natanggap yung email yan everyday, mag-resign na kayo. 10 seconds remaining. Adrian Santa Maria, ayan na. So pag may mga small businesses kayo guys, pwede nyong i-comment dito, tapos pag may balay nyo, mapost sa Yammer yung game, o, diba? Tapos si boss CEO na yung order sa'yo. Ginataang bilo-bilo. Pwede. Meron naman tayong mga entrepreneur na ano, na group din or community, parang Tika. Diba? Ngayon na natin naisip yan yung mga ganyang bagay pag may mga watcher dito, di ba? Bigay nyo na yan. I-comment nyo lang kung sino hahanapin, babasahin natin yan. Delay nga lang ng 5 minutes. May Lynn Diaz pa, shoutout Oo, naman may po delay dyan. lang. Marami kasing nagpapa-comment tapos di daw napapansin. 5 minutes nga delay eh. Dire team. So, ayun, puro support kaya yung mga first picks natin dito. Laban yung Biba, Rubik, Esben. Oh, so, Dire team pick. Jakiro magiging second pick. Kaya na Underlord naman sa New G's. And dito, Tinker na pick agad. With Disruptor. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. So, ayun. Hindi pala maglalaro ata sila Tessa. Last 5 minutes daw ang kanilang call time. Naku, kawawa naman si Burge. Ay, Anong team ba si Tessa? yung Aga 7. Ah, Kawawa naman si Burge. So, CK. Co-Blaster 4 ang kanilang fourth pick. And Azus naman para sa New G. So, kulang na lang dito ng Poston sa New G's. And ganun din naman sa Co-Blaster 4. If ano lang ang kanilang CK, no? Post 3. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team banned. So, ayun. Ursa mababa na rin. So, alam din nila na ano, no? May possibility na postre nga itong Chaos Knight dito. And Spectre is mababan, which is a good ban for the global presence with Zeus. So, ang dami pang open. Life Stealer, Phantom Assassin, open din. 10 seconds remaining. Maganda rin ng ano rito. 5 seconds remaining. Maganda rin ng MK for New Gs. If they still want to stick with the MK. So, masakit yan yung fatal bans plus the first skill, last stun. And na PA, ayun, naban nga. Para sa last pick ng last ban ng Co-Blaster. So, gamit na gamit yung reserve time nila dito. 8 seconds na lang yung natira. And while sa New Year's naman, gamit na gamit din naman kahit papano. Yan, nalilipat lang ako dito.
Okay na? Oh, ayun, pinag-iisipan nila mabuti ang pwede nilang gamitin as their position 1. Pero maganda na tong combo nila, 14 fights itong New G's and alongside with the Cobb Blaster. Pero kailangan nila ng pangontra dito against the Zeus, which is meron naman na, which is yung ano nga. Ay, hindi, pangontra dito sa Tinker pa lang ibig ko sabihin, which is meron ng Zeus dito. Pero they need to have a coin na medyo makunat. 10 seconds remaining. Dire team pick. Ricky. So, Ricky Martin, ang kanilang mapipili dito sa ano, kanilang post 1. Ricky, so that's a good pick din. Pero ang hirap i-scale niyan, kailangan niyan talaga sa 10 seconds. ma-farm at makakin lang sunod-sunod. Pero tinan natin ano magiging sagot dito ng Cobb Blaster. Maliit na yung kanilang oras rito. And Brewmaster, so 3 Brewmaster dito at 1 ang Chaos Knight. And Fox ata ang mag-ano rito, di-disrupt. So let's change the scene. And ayun na. Kuya mo Jeffrey. Seconds remaining. 10 seconds na lang. Let's go na kagad. Napalitan natin yung announcer natin rin in-game. Ang ingay ni ano? Ingay ni Axe. Support ba talaga laro ng Fox? Oo, Sir Noah, ano yan? 4-5 talaga yan, simulat sa pool. Ah. Tingnan natin kung nag-BPOS life na ba siya o nangupas na. Kung ano ang nangyari noon, mangyayari ba ngayon? So dito tayo makakita ng mga ano no, kung andyan pa ba yung packs na inidolo ng lahat, yung mga wardings. Ang tagal, sabi 10 seconds daw, wala naman. Nag-post pa? Hindi naman na yun. Reklamador kasi. So, eto na nga. So, game number 2, New GS versus Cobb Blaster plus 4. Tayo pakilala na natin ang side ng Radiant dito. Ricky, gagamitin ni Nash. Underload naman para kay Gian. Warlock naman para kay Jam. Jakiro naman para kay 37. And Zeus para kay Evan dito. Sa kabila naman, Cobb Blaster plus 4. Tinker gagamitin dito ni Brian at Trent Protector para kay Cobb Blaster. Ako, MMGG. Tres Raptor naman para kay Pax. Brewmaster naman para kay Jules Q. And Chaos Knight para kay Gat. So, ando na nga. Smoke agad Smoke agad. 5-man smoke para sa Cobb Blaster. And while sa New GS naman, sama-sama movement lang without the smoke. Pero mukhang magsasalubong yung dalawang teams dito. And let's see if they will so you know, mukhang magkakasalubong nga sa makakapag-break ng smoke dito ngayon. At alam nila na 5 heroes na dito. May na-queue na bang skills? Magagamit kagad dito ang kurente ni Pax. Dual break, tatamaan 3 ngayon. Cobb Blaster with the fatal bonds. 5 sila natamaan dyan.
Argoy. Pero New G's are deciding to go back. Kahit na natamaan na yung 5 ng ano rito, ng Fatal Bonds, and they're still trying ata to take this bounty run sa may jungle side ng New G's. And let's see if they will be successful on this attempt. Pero sandali lang. Gian, merong Pit of Malice dito. Wala siyang Firestorm, pero yun, dalawa tatamaan ng Pit of Malice. 10 seconds para dun sa sa bounty run. Pero sigat, nire-ready na yung sarili niya dun sa pwestuhan ng bounty run sa may top top river. Chaos Bolt is available at makukuha nga ng Co-Blaster ang dalawang runes dun sa may river. And the only one remains is gonna be dun sa kanilang jungle. So nakatatlo silang bounty run dun. Pero si Jam naman is makakapag-D-wards ng observer dito sa may mid lane. Adrian Santa Maria, go Co-Blaster +4. So tamang sila dito, no? Tamang sila, flood ng voice. So kahit anong gawin yung pag-i-smurf, halata pa rin kayo. So ayun nga guys. So nadidinayan nga kagadipax itong si sa torre pa. So wala pang nakukuha si Kuya mo rito Ricky na money shot dun sa first wave ng bot lane. So ang maganda naman dito sa lineup ngayon ng New GSS, meron silang capability na makapagka na maano nila na scale up kagad nila itong kanilang Ricky dahil medyo malambot nga yung ibang heroes dito ng Co-Blaster. Pero ang delikado lang is if they will overextend or medyo aasim sila dun sa mga times na dapat mag-iingat sila. Pero yun nga, kagaya ng ganyan, para makakuha lang ng CSA, kailangan mong boomlink in. So grabe lane dito ng Co-Blaster sa kanilang offlane. Makati pa sa Makati ang kanilang combo with the with the Brewmasters Thunderclap. So Zeus and Tinker lineup medyo goods lang tong dalawang to. So dalawang malambot, dalawang magic heroes na spammer with their nuke capabilities. Medyo hindi natin naantabayanan natin aantabayanan yung mid lane. Kasi makakapag-spam naman sila. Pero yun, Chaos Ball 2 Warlock, Pit of Malice magagamit to save yung kanyang support dito. Mid lane nakakalamang nga yung Zeus dito because of the Arc Lightning. And wala pa nga stick itong Tinker. Para sana magkaroon siya ng stick charges for extra extra region. O rushing kasi siya ng bote ata So na nga. Bote is on the way while yung Zeus meron na rin bute dito. So 5 pa lang yung CS dito ng Ricky, and halata mong nahihirapan siya dito sa bot lane because of the Thunder Strike plus the Thunderclap. So pagka lumapit ka dyan talagang yanig sa tagig ang aabutin mo. And let's see if may glimpse back itong Disruptor. Hindi pa niya pinapoint yung skill, pero ando na nga glimpse back dito sa Jakiro. Pero para makuha lang yan yung Healing Lotus. Kita mo yung play na yon. Pero dito sa top lane naman dito, binabato-bato ng Torre itong si Gian, pero nakulat. Missing bottom. So kalmado pa rin. And ang ating Tinker medyo nahihirapan ng bahagya laning against this Zeus. And ayun, makakapag pa. So grabe nga yung spam dito ng Arc Lightning sa mid lane. And ang ganda sana talaga kung may stick tong Tinker Pero yun it is what it is. Hindi magdadalawang isip pag-spam itong si Evan dun sa kanyang Arc Lightning. So Adrian Santa Maria, nabasa ko na pala yan. So, yun nga guys, sabi nga ni Sir Noah, meron na tayong permission if you have businesses. There's a possibility na pwede nyong i-plug yan dyan sa may comment section. So, shoutout natin yan. And if the game is posted in Yammer, malay nyo naman, merong mga interesadong manood na pwedeng bumili ng mga products ninyo. So, ayun.
pre-plugging sa Yammer and buong Cognizant yun, naka-announcement yun eh. If ever, di ba? So, New G's, Co-Blaster, second game of the game. Second series, no? Best of 1 series lang tayo lahat dito sa group stage because ang daming teams. And dalawa lang naman yung groups dito and mahirap talaga pag madami. Kalmado, wala pa rin first blood. Magpa 5 minutes na. Focus sa farm yung dalawa dito, guys. Merong mga harassment pero hindi ganun kabigat. Kalmado pa rin ang lahat dito. Na yun, Fatal Bonds to have a little bit of harassment. Pero makunat yung Chaos Knight nasasalo niya yung Fatal Bonds dun. Pero level 1 pa lang naman din ata yan o level 1 pa lang nandaman. So, medyo hindi pa nga siya makate. So, medyo boring pa ang ating simula ng laro. Mag-stretch lang tayo ng pangat sa kalalamunan pero paksa, andito na sa may taas. They will try to get someone here and I really do bet na itong Warlock. Pero kitang-kita kasi Warlock agad dito, guys. At nandun na nga, Warlock ang kanila magiging bet. Magagamit na yung Reality Rift plus the Chaos Blood and Pax kukuha ng first blood dito by killing itong si Jam with the Thunder Strike. So sa wakas, after 5 minutes and 45 seconds, first blood mabibigay dito sa Co-Blaster and Fox will go back dito sa bottom lane. So hindi siya nakita rito ng Watcher kasi kakakuha lang yun ng Jakiro eh. Tinker level 6 na, meron na siyang rito. Rearm plus the convenience. Yung pa may pronounce, basta BOT na lang. BOT ni Tinker. So, naaras dito si Pax. Nandun na nga, Blink, Blast, Orat, naku, nganig. Jules, delikado rin yung kanyang lagay. At dito naatala naman ang New G's dito sa may kanilang safe lane dito. Jules Q, medyo delikado. TP out, hindi na aabot. And Tricks of the Trade is doing its job plus the Blink. And grabe nga yung connection doon with the Rat. Eh, natuwa na sa kalabakan ng New G's. So, pero lamang pa rin yung Co-Blaster dito in less than 1K para sa kanilang net worth. Eh, andyan na nga, 7-minute rune. Treyant makikipag-unahan dito kay Jam. May pampigil ba si Jam dito? Yun nga lang, wala. Ganon din ang kakahinatnan dun sa may baba. Pero si Jakiro ang makakakuha nga ron. So, naging tag-isa lang sila. Fox ang magiging sawi sa pagkuha ng Wisdom Rune. Dahil mananakaw nga to ng Jakiro. So medyo seryoso na dito yung New G's, guys. Patikim lang daw yung kanina. So nagkasalisihan na nga. Fox dito hinahabol ng Jakiro. Delikado yung kanyang lagay. Pero naandito si Jules para tulungan ng kanyang tropa. At Thunderclap plus sa Blood Grenade. Maa-armoran yung Disruptor dito to prevent him from dying. And ako po, Jakiro mamamatay na, makakabuga pa siya ng dual breath. Pero hindi na yun naabot. And Jules Q will be getting the kill dun sa Jakiro. And now he is opting out para sa kanyang Midas. And Chaos Knight, chill na chill. Meron siya ngayon of Midas para sa kanyang Chaos Knight dito, guys, ha. And magandang magandang item to. Before 8 minutes pa lang nakuha niya na kaagad yan, no? So nakadalawang charges na siya doon. Or isa pala. Habang ang ating Ricky will go straight after the power threads, will now go straight sa kanyang Hood of Defiance, Diffusal Blade. So, ayun. Medyo mahihirapan na rito yung Ricky. Dahil level 6 na nga. Itong si Jules Q, konting-konti na lang. Rat, magagamit. Fox, mabubuhay pa doon. And now, Brewmaster, tamang takbulin siya dito. Available pa yung Blink pero wala siyang mana doon. Muntik na. Kung nauna sana yung Blink before the Tricks of Trade, pwede pa. Pero medyo baka na-misclick na si Kuya. Tinker, ando na nga yung kanyang tipi-tipi. And medyo malapit na siya sa kanyang Blink Dagger rito. So, itong si Chaos State, maganda yung kanyang nagiging farm na nakukuha sa top lane, ha? Because hindi rin siya napipressure dito ng hindi siya ganong napipressure dito ng Underlord plus the Warlock combo. Pero nando na nga ang Kagi Bunshin plus the Reality Rift and the Chaos Bolt. Naku po, napakakati. Wala pang Vanguard.
si Underlord dito, and with the help, di na ata umabot yung Tinker doon para mapatay itong Underlord. Pero ayan, with the help of Fox, getting the kill dito kay ano, kay Kuya mo Yudi. Fitting bounty. Dire's middle tower is under attack. So andito na yung capability din ng Tinker na sumuport sa kanyang mga tropa rito. Tatlo mahabol pero naando ng glimpse back. Naku po, tinalunan lang yung harang. Tignan natin kung makikill ba dito si Evan. Makikita natin available yung skill sila in 12 seconds and 10 pinakamabilis. Hahabol yung Jakiro dito para ligtas yung kanyang tropa. Wala pa siyang ice spot pero dual breath magagamit dito ngayon. Lightning bolt plus the arc lightning, mamamatay pa ata kagad itong Treant Protector. Ngayon si Fox binablock nitong Jakiro na, at si Evans ata ay magmamatay. Kala ko makakatakas pa. Paano siya nakita ron? Nakita nga siya ron because of the high ground. And glimpse back ang magtitake ng kanyang buhay doon. And kahit mamatay siya rito, good trade pa rin yun by killing the Zeus. And ayun nga, nag-tricks of trade pa si Kuya. At 4-4, Co-Blaster and New G's. Medyo goods pa yung kanilang kalagayan. Pero mukhang trip na naman nata nila itong si Underlord Kagebunjin. Magagamit na naman with the Chaos Bolt and Reality Rip. Naku po, solo kill yung Yudi. Hindi na nga kinailangan yung mga tropa para mapatay itong Underlord. And without the Vanguard, hindi siya talaga nakunat dito. Jakiro naman on the other hand is on the brink of death. Mababatuhan nga siya dito ng Cinderbrew pero delikado rin yung kanyang lagay dito pero uuunang mamamatay itong Jakiro. And hindi na nga igugo doon ng Ricky itong Brewmaster because maraming ang heroes na naan dito sa side ng Co-Blaster sa may bottom lane. And Tinker is now and menace dito para sa New G's because of the conveyance. Maya ako Yoshi Himekawa. So andyan ang ko, delikado lang ang smoke, lalapag, meron siyang blink para makapag-out pero naando na nga ang silensyo coming from Fox. Static Storm with the drop and masisecure nga nila yung kill doon sa Ricky and take note, 4 na heroes na andito sa bot lane para sa Co-Blaster just to kill that just to kill that Ricky Martin and also yung Jakiro kanina, hindi nila inalisan talaga. And Evan medyo nagkaroon ng free farm dito sa may mid lane. And Tinker will still go back dito sa bot lane. Meron na siyang dagger dito guys. And Ricky mukhang kailangan talaga nilang i-shutdown. Trip talaga nilang i-shutdown itong Ricky sa may bot lane. Cinderbrew babato na naman with the Thunderclap. Hindi, andyan na ang isa pang Kagebunjin. Naku po, Jakiro ang kanilang uunahin ngayon rito. Pero nandun Ricky ang kanilang atang isusunod. Pero may portal na nila pag itong si Underlord papabalik siya dun sa may taas. Si Nash hindi na ata aabot dito sa Pins Gate para siya ay makatakas pero Rat magagamit, mababatay. Itong Treant Protector makakapag-OG pero si Jam ang delikadong kalagayan makakapag-heal siya pero hindi na ata aabot yung kanyang heal per seconds dun sa DPS na binibigay dito ni Jules Q. Gian, delikado na rin yung kanyang lagay habang Treant pa rin yung namamatay dito. Brewmaster mamamatay na rin dito sa may portal pero buhay na buhay pa rin yung ibang supports dito ng Co-Blaster. Mamamatay din yung kanilang Zeus. Patata sa isa pero neutral pa ang makakakuha ng kills doon. So 5 ang nakuha doon ng New G's. Well, 2 lang sa Co-Blaster 4. Na yun. Nagkagulo na, nag-scale up yung Co-Blaster dito, 11-6, 3k gold advantage para sa kalamangan nila. Pero yan, natahimik. Cinderbrew again, target na naman nila si Jakiro, talagang kinlaki nitong mga to. Gamit na gamit yung primal split kanina. And habang wala pa, let's see if Horn of Shadow will take it, pero ando na nga yung laser o yung rocket. Hindi na nga umabot na normal itong Jakiro. So trip nila yung bottom lane. They are shutting down this Ricky Martin. Pero Ricky will be switching to the jungle. And di na natin napapansin itong top lane naman. Ako po, may vitality booster ka pala, kaso nga lang hindi yan natain na para mabuhay ka. Pero nandyan yung Warlock with the Golem plus Zeus support. Naku, Gian, bumalik ka pa na normal at nakatuloy dominating streak para rito sa CK. Pero ma-end kagad yan ng Warlock.
So, ayun na nga, aganim straight itong Warlock natin. So, medyo na late lang sila ng bahagya doon, pero nakuha naman nila yung pinaka-importanting kill, which is the Chaos Knight kill. And ayun na nga. Tahimik na naman in the 14-minute Wisdom Rune will now be taken by Fox. Pero wait lang, dedepensa natin ako Blaster to. Overgrowth is available, pero yung available na lang din dito na malapit na pwede niya ma-OG yung golem ni Warlock. Pero doon na ang pabalik, plus the static storm and the static field. Pero si Fox nata uunahin ito, OG magagamit na. So napakagandang setup na ng OG, kaso nga na walang backup. Medyo mahuli ata primal split, nandiyan na rin. Makakapag-blink in, double kill para kay Evan dito by killing the two supports. Dito na ko Blaster, inahabol na nga itong si Jules, itong si Jam, kaso nga lang medyo mabagal yung kanya mga crewlings, papatay pa siya dito ni Gian. Delikado lagay ngayon nitong si Brian with his stinker, kagibugin para kay Gat, kaso nga lang mamamatay kagad yung nag-iisa niyang ilo. Apat patay dito sa Blaster, mukhang susundan pa ng Chaos Knight. Meron bang habol? Meron bang habol? Available yung diffusal in 5 seconds at mukhang hindi na nga mamamatay pa itong Chaos Knight. Tingnan natin kung makakapag kung madedepensahan nila itong tier 1 dito. Pero ayun, medyo nagkagulo nga yung pagdating doon ng Co-Blaster. Nakalamang pa ang New G's doon, 12 to 13. Lamang nasa gold advantage itong New G's. Because of that engagement, nakahabol na rin sila sa kills. So ayun nga guys, with the stock, kukunin talo na lang ngayon. Kunin at tanggapin. So kailangan ng pipe dito ngayon ng Co-Blaster, no? With the magic damage na binibigay ngayon ng ng New G's, kailangan nila yan. And ayun na nga guys, Radiance ang magiging item dito ng Brewmaster, pero sana magbago yung isip niya with the Pipe of Insight. And the Underlord, kailangan na rin dito ng pipe with the Crimson Guard, pero 2-man nest OD para sa dalawang support ngayon dito ng Co-Blaster. Pero hiwalay sila ng landas, and I do think na pang lang yan, pang eme lang yan. Pero yung mga wardings natin dito guys, medyo wala pa tayong nakikitang deep wards para para sa Co-Blaster. Well, on the other hand naman, meron tayo dito sa may jungle side naman ng Dire. Meron silang sentry. So isang deep wards. So katahimikan ulit, and Yasha malapit na rin para sa Ricky rito. And wala pa tayong matatanaw ata na digmaan. Especially wala pa tayong hindi, may primal split 9-2. And Chaos Knight with this Phantasm will be up in 24 seconds. So malapit na rin yung Tinker sa kanyang sa kanyang bagong item na Black Locker and 3-3. Hirap i-pronounce eh. Kaya once mabuo yan, mas lalong magiging bosset pa ang magic damage na mapuprovide dito ng Co-Blaster. And it looks like nagkaka-4-man smoke pa dito. Available ba kanilang smoke? Hindi, titake lang nila yung rito guys, yung kanilang nakuhang stacks. Pero sama-sama movement dito yung Zeus, medyo mayaman dito sa side ng New G's pero grabe pa rin dito yung net worth ng ng CK because of that early Midas. Pero sandali lang, makakakita ba tayo ng magandang laban dito? Tier 1 tower, buhay na buhay pa rin para sa Co-Blaster, pero na-armoran kasi. Pero andyan naman yung Liquid Fire's DPS para maka-counter nga yung armor nitong tower. Fortification magagamit na nila. And let's see if this tower will fall down. And I think Co-Blaster is ready to defend this tier 1 tower sa may mid lane. And 5-man heroes na andito is para sa New G's Fox na makikita ng creeps. Dagger in, Krat, magagamit na nga rin. And makakahabol ba yung Ricky dito kay Fox? Para sa Disruptor, hindi na. Wait lang, Jade ako. Dalawa tatamaan ng Pitubalis. Kaso nga lang, hindi na tayo gugoto ng New GS. And I think this is the time para mag-go. Naku po, magagamitan ng Static Storm itong Ricky Martin. Kaso nga lang, meron ba silang sight? Madadasan siya. Malalapagan ng wards. At mamamatay na nga kagad itong si Ricky Martin. And it's time to go back
para sa New GS dito mga kaibigan. Naiwala itong Jakiro, dalawang support pumapagpag sa kanya. Pero yung Treant Protector, mas delikado yung kanyang buhay. Pero si yung Underlord naman dito, naku po, kinombo-kombo ng mga tropa. At mamamatay na rin siya. Treant pa lang namamatay sa ng Co-Blaster dito. Nakikipagnormalan yung Disruptor sa may kabilang gilid. Pero magbaba pabalik ng Reality Rift yung Zeus sa may kabilang gilid at makukuha nga yung buhay niya at mananalo si Pax sa duel nila nitong Jakiro at nga muntik-muntikan na nga rin siyang madali doon at 5-1 ang makukuha or magiging 5 ng Co-Blaster 4 para sa engagement na yon. At ang mamamatay lang ay walang iba kundi ang Treant Protector. So medyo nasa mali yata yung ano doon. Napabak nga kagad Understandable para sa Ricky because wala pa nga siyang BKB doon. So kailangan niya nga bumalik kahit nakahuli ng dalawang support. Yung Pit of Malice ng Underlord, medyo malalim yon for them to go. And quick item check tayo. Ang ating Ricky Martin, meron ng Yasha dito ay now going for Manta style with the Diffusal Blade. Underlord naman natin, Pipe ang kanyang magiging next item. Medyo malayo-layo pa yan. Warlock naman meron ng Aghanim Scepter. And yun lang, namatay yung Sus dito. Na-solo kill ng Chaos Knight. And meron pang SOD dito. I think that may assist yung Tinker doon. Pero magtatagpo ata yung landas dito. Makikita nga yung Jakiro. And if they will just notice na meron yung Tinker dito. Ricky nga pero mapapabalik with the Static Storm. Masasilensyo. Wala siyang BKB. And ayun, magagambang nga yung Ricky doon. And killing spree para kay GAT. Nakita nyo naman, grabe naman yung range ng glimpse doon. Napakalayo. Tingnan yung range ng glimpse. Diyos ko po, Marimar. The glimpse back. Pero yung Warlock, ayun, napakukumpleto ata yung stun ng Chaos Bolt. Hindi na binalikan Reality Rift with the critical hit. Sa bot side naman dito, nag-iisa yung Jakiro. 3 heroes ang available ng Co-Blaster. And ayun, Yannick sa tagig. Nahuli na naman itong Underlord to defend yung kanyang mga support. May nagtitipi pa. Ito ata yung Ricky Martin. Grat, magagamit na rin. Delikado na rin yung kalagayan dito ng Brewmaster. After niya mawala sa kanyang Primal Split. Pero yung Chaos Knight nasa may likuran na rin to back up yung kanyang mga tropa. And buo na naman yung buhay dito ni Brian with this Tinker. In tier 2 tower na kanilang target dito sa may bottom side. And ayun nga, yung paisa-isa ang dumali sa New G's, maganda na sana. But ayun, naiisa-isahan sila. A gift from the tempest of battle. Ayoy. So, kaka-item check natin. Lagi na lang talaga ganun. Pag may item check, laging may gera So, Jakiro, meron na nga rin rito, no? Glimmerscape, yung Zeus naman natin kaya. And dalawang components pa para sa kanyang Aghanim Scepter. Kabila naman Tinker, yun nga, meron na nga siyang Blink Dagger plus the Phylactery. Treant Protector naman natin. 4-step na ata. Wala pa siyang Meteor Summer dito. While Disruptor naman meron ng Arcane plus 4-step. Pero yun lang, 5-man smoke coming from the GS. Mukhang si Pax ang kanilang makikita. Break yung smoke. Pero Treant lang yung kanilang makukuha dun. Pero good shit yun. Pero yun nga lang, nako, si Pax nagcast pa ng skill pero mapapababa nga siya ng 4-step doon. Nakasabi nga tayo ng S-word lang hindi sinasadya. Pero muntik na, mas ulit sana yung kanilang SOD doon if they also found Fox or if they have killed itong Disruptor. So ayun nga guys, katahimikan na naman. And Roshan is still up 23 minutes into the game, 23-14. And na-continue tayo. Ito nga si Fox meron ng boots of Arcane Boots and also 4-step and Aghanim Scepter ang kanyang magiging next item dito. Brewmaster naman meron ng Radiance with the Urn of Shadows and Midas, while yung Chaos Knight naman will now work para sa kanyang Harpoon. Pero meron siyang River rito hindi niya ata tinuloy yung pag-ano niya ng Heart of Tarask. So, kalmado na naman.
ang buhay ng isa't isa, pero kung magiging target nila dito will be the Tormentor. Wala pa naman natang ano rito guys. Wala pang nakakapag enemy shard for both sides. And I think sa Triumph mapupunta to with the with the Nature's Grasp. Ay, hindi, kay kay Fox pa. Ito yung sa kampi, pero rat. Naku po. Mamatay doon. Goodness, that was unreal. Mamamatay doon yung Disruptor because of that, wala naman silang sight dito eh. So after the Disruptor, after the Tormentor, nagkaroon ng hint na pwedeng mamatay ngayon. So Harpoon is now up para sa Chaos Knight. And ayun, makakakita ba tayo ng 5 months book coming from the new Gs dito? Yan, nakikita niyo yung batang makulit nasa likod, nangungulit na naman. Double damage. So sama-sama movement from new Gs, and now we can see the 5-man SOD. And BKB, na lang kulang dito, recipe si Fox ang open sa mapa rito. At siya nga ang una, kaibigan yung kanila site dito, medyo kulang pa ata. Static Storm magagamit na kari, wala pa sa BKB. Bill sa may backline 7, mapapatay kagad dito ng Chaos Knight. And mukhang susunod na nga yung Warlock na nabitawan niya na nga yung golem niya rito. Pero naku, buhay pa yung Warlock dun. Mamamatay pa yung Chaos Knight. Pero yung yun lang, napablink na malapit sa Tinker. Itong si kaibigan mo, Ricky, Gian, mamamatay na nga rin sa may tagiliran dito. Ice Path dalawa tatamaan. Titingnan natin kung hahabol Jules Q. Yung kanyang Earth, hahabol pa. Makikita ba itong Jakiro na nakaglimmers? 4 sa 1 ang kanilang makukuha. And grabe nga, yun yung sinasabi kong magic damage dito coming from the new GS is gonna be hard to take para sa Co-Blaster. And take note, Zeus namatay kagad doon. And yung ibang heroes lang yung pumatay doon sa CK kasi yung Ricky nandito naipit sa hagdanan ng kamatayan sa triangle ng Co-Blaster doon. Naku, Makati na rin yung ibang heroes dito guys ng Co-Blaster. Pero yun nga, yung Jakiro, Makati, pang-uubos ng illusion. So yun na nga. Habang kataymakan, ninalo ko na asawa kong Gatorade o ba o kape. Ganyan dapat. Pag may mga ganyan dapat. Pakita nyo kung sino boss. Bal. Pag boss ka, gano'n ang tanong, kape o Gatorade? Pero yun nga, Chivas Guard na nga itong Tinker natin sa Co-Blaster. And di na tutuloy yung river itong Chaos Knight. Magbi-BKB siya kasi kailangan talaga masyadong makatitong magic damage ng New GS. And nakaganim scepter na nga yung sus dito. Pag-ibig. So wala pang naka-BKB dito sa side ng Co-Blaster. So they did to take talaga, wait lang, sandali lang yung Jakiro, mamamatay na. CK na ko po, buhay pa rin pala. It's a prank. Delikado kalagayan ngayon. Nung Chaos Knight, makukuha pa ka dito sa Static Storm itong UD, pero overgrowth, buhay pa rin yung Chaos Knight, pero hindi na yun magtatagal. Mamamatay na rin siya. Alongside with the Triad Protector Primal Spirit, magagamit pa siya na lang nag-iisa dito. Yung Tinker hindi ko mahanap. Nasa na yung tropa ninyo. Yung Jakiro pa lang namamatay sa side dito ng New GS. Yung Tinker, medyo malayo pa ata. Andiyan na, humabol na. Gian mamamatay na rin sa wakas. Pero it's a big win pa rin para sa Co-Blaster by taking out this Chaos Knight. Naku po, ginagaya ng Co-Blaster yung movement nitong New GS na pa isa-isa. At hindi yun maganda. Nayayay. Napatagal pa yung buhay ng Jakiro doon. And wala sa timing yung pag-uwi ng Tinker na medyo sila doon guys. Miscommunication after miscoms. So kailangan nilang dito yung Ricky meron ng BKB pero wag lang din talaga to mauuli kasi manlalambot talaga to. Especially pagka wala yung Underlord, medyo malayo pa siya sa kanyang Greaves. And also, syempre, yung kailangan talaga din nila dito ng pang anti-right click damage para dun sa Chaos Knight.
Aeon Disc. Ako po, pahihirapan palalo itong Co-Blaster because of that Aeon Disc. So, medyo nakakaramdam na ako ng gutom guys, pero sandali lang SOD. SOD para sa New Jays. Makikita nga kagad nila itong Brewmaster. Wala pang Primal Split Mais. Masisilensyo pa siya. Yan, patay na nga kagad yun. Nandiyan naman yung Tinker kayo. Pero, sinastan lang buhat na burak sa mapa. Pero yung Tinker na dito na dalawa patatamaan ngayon ng Golem. Pero sandali lang, mamamatay na rin kagad yung Jakiro. Sutungan pa ata ni Gian yung Warlock. Naku po, nanlambot ang lahat. Noon na lumabas itong Tinker, Gian, na wala ng sustansya. Pero yung dito guys, hindi nabitawan ata yung yung Is under attack. Fatal Bans ng Warlock. Ngayon ang sinasabi ko, kapag present yung Tinker, mag-iibang sitwasyon. Unlike kanina, pero masakit pa rin ang magic damage dito ng ng New Jays. Na Ricky, nabura agad yung Ricky. Nakita natanaw. Ayun with the sentry. Radiant's top tower is under attack. Simpleng-simple lang pero grabe yung epekto ng lahat. Now Roshan, iti-take na ng Co-Blaster. First Roshan after 30 minutes. Ibang-iba ang nangyari. So yun yung dapat ma-utilize ng New Jays, yung mga nangyayari kanina, dapat ma-take advantage nila yon. Yung pa isa-isa ng Co-Blaster dahil hindi pa sila makunat at this point of the game. Wala pang BKB yung mga heroes dito ng Co-Blaster and they can easily burst down kahit yung Chaos Knight dito. Pero they have to take they have to pa rin. So, side na lang Kyrie Irving para mas maging safe pa sila, pero yung Tinker kasi nakakahabol na nga rin, may available na yung kanyang overwhelming blink. The Radiant's been fortified. No, mate. Go New GS, laban lang. So, maganda yung palag dito ng New Jays, guys. Kahit meron silang X-Pro na kalaban, pero yun nga, mapapangakaga dito yung Aeon Disc. Medyo sayang. Pero Jules Q, andyan na yung Primal Splitting na natin. Andito, kompleto. Antropa, Anzus, medyo malayo. Pero si Gian, ang kanilang una magiging target dito. Icepat, wala tatamaan. Kundi yung dalawang Brewlings lang. Andyan na nga, Macro Fire, tatlo tatamaan side ng Co-Blaster. At mukhang ito na ang time para bumak sila. Radiant's middle tower is under attack. Macro Fire is out. Primal Split is also out. Pero kailangan mag-ingat dito ng New Jays because Aegis of Immortality is up pa rin dito sa Chaos Knight. So, amba-amba lang yung kanina guys. Amba-amba lang. Ricky natin, Daedalus na malapit. With the Yasha. And Yudi naman natin, konti na lang para sa kanyang Guardian Greaves. 2,000 na lang yan. Kaso nahihirapan sila mag-farm dito. And Warlock malayo pa para sa kanyang Refresher Orb. Jakiro naman meron ng 4 stop. Plus Glimmerscape Zeus. Kanyang next item will be Octarine Core. Tinker, as mentioned, is meron ng Overwhelming Blink and BKB kanyang magiging next item. Trend Protector. Meron ng yung shard coming from the Tormentor, no? Disruptor naman, Guardian Greaves na. And Brewmaster meron ng AC. CK naman natin, BKB nasa baba na, pero sandali lang meron natin magkakatanawan. No, nagkagulo na nga ang buong mundo. Defensive stance para sa New Jays dito. Medyo mahirap yung kanilang sitwasyon. 33 to 19, 24k gold lead para sa Co-Blaster. And Tinker is looking for someone here sa may gilid-gilid. And baka kasi ma-take advantage sila yung positioning na meron itong Co-Blaster ngayon. Radiant's top tower is fallen. So, doon na nga. Tingnan natin kung naandito na ang high ground defense. Pero ando na naman nga yung Chaos Knight. Boom link in na naman dito sa loob ng base ng New Jays. Pero meron siya ditong Aegis of Immortality. At Macro Fire magagamit to clear the creeps. Medyo patihaya ang Macro Fire, and natapos na nga ang duration ng Macro Fire, and andyan na ang Pantasam para ma-secure ang first set of barracks ngayon dito with the Golem din dito sa Warlock. Naku po, magdadagger siya doon sa may ice pot, kaso nga lang mabibigyan kagad itong Jakiro.
nitong Chaos Knight. Naku po, yun lang talaga, walang magawa. Itong New Jays dito sa tirada ng Co-Blaster, nagkagulo na. May FPS is dropping into 30 seconds. Magtinker pa kayo na magtinker at magagamit. Pero naku, wala pa rin namamatay dito sa Co-Blaster kahit yung Aegis of Immortality. Naku, Static Storm, wala tatamaan. Glimpse, cooldown, 13 seconds. Ricky, blink in, dito kay Brewmaster. Dito na lang sa Tinker, pero wala pa rin. OG, ika-cancel, pero mamamatay na rin siya at last. Aegis of Immortality will now pop. Nasaan yung Chaos Knight? Hindi ko makita. Nasa mid lane pala. Killing spree. Nako, dalawa mamamatay side ng Co-Blaster ngayon dito. Makukuha nila yung buhay nitong Disruptor. 2 sa 2 pero nakuha na ng first set of barracks itong New Jays dito sa kanilang top lane. And that is the cue para bumak na rin itong Co-Blaster. Wala na silang skills dito. Kulang pa sila ng tao. And yun, 35 to 21, 27k gold lead para sa Co-Blaster. And 3 nakuha dito actually ng New Jays. Pero matatanungan nila, itong sigat makakapag-blink out nga lang at hindi tatamaan ng ice pot. So sa susunod na kalaban ng Co-Blaster R1, maganda na kayo dahil delay na naman tayo. Pero ayun, nandito sa may gilid-gilid itong si Jules Q. Meron na rin ang shard dito, no? With the duration increase and manual cancellation of the split. So, Tormentor is now up na rin for both side. Igo pa na tayo ng kape. Sakit na ng likod ko. Baka may nagbebenta dyan guys ng mga upuan na malambot. Yung mura lang. PM yung si Melencio Silud. Ang sakit na. Yung pwede kaskas. Masakit na sa likod. Napapansin nyo, wala na yung gaming chair natin na AK Racing. Di ko kasi dinala yun. Nandun yun sa kabilang bahay. Ang bigat eh. Mas mabigat pa sa isang sakong bigas. Kaya monoblock gaming tayo. 2 years na. Pero yun nga, Terter naman dito. Primal Split magagamit na. Andyan na nga Jules Q ngayon. Umaabante na rat magagamit agad. Pero Tore, andyan na yung Tinker para umabante. Andyan na nga rin yung CK pumasok na. Yung disbanded, makukuha na nga kagad dito para kay Warlock mapopromta. Pero yun talaga yung trip dito ngayon ng Chaos Knight. Pero nakapag-drop naman na ng Warlock Golem. Pero kaya rin na yun. Mamamatay kagad yung Warlock dito habang nagkakagulo na Overgrowth. Dun sa may likuran, mamamatay na rin yung Underlord dito. Backdoor protection, magagamit na rin pero mawawala na rin. And Jakiro mamamatay na nga rin dito sa kamay ng Tinker. And wala pa rin namamatay sa Co-Blaster at iba na nga ang usapan sa kanina na ating sinabi dahil up na nga or sobrang kunat na ka ng Chaos Knight because of the overwhelming blink. And yun nga, hindi na nga nila kinailangan dito ng magic resistance just like the Pipe of Insight. Because Tinker is already getting big na rin. Ayun, Zeus, nabura na naman. 5 kamote in favor of Co-Blaster. 40 to 21, 37k gold lead. Pero ayun na, tier 4 na nga yung kanilang trip ngayon. Ayun. Buyback coming from Zeus pero hindi pa rin yan enough guys. Everything is available pero ayun, kulang ang everything para sa New Jays for them to proceed sa kanilang almost comeback. Rat magagamit, hindi pa rin yun enough. Tinker nandito na to back up yung kanya mga support. Ice Pot magagamit, tinamaan pa nga ng dual breathless liquid Paraton Triad Protector. Nako po, Pax mamamatay. Susundan pa ata. Nako, sagdali. Ano nangyari sa Co-Blast? 3 namatay. Pero yun, regardless nga, tumurotot na nga ang Mega Crips dito. At yan na nga, shumashine like diamond na Mega Crips dito sa Dire. Yung kunat, hindi na enough yung kung kompleto skills ng Co-Blaster, hindi na nga enough yun for them to take out
for the New Gs to take out Co-Blasters. Para sana sa possible comeback. Pero 42-24, baliktaran ng ating score. 35k gold lead para sa Co-Blast. Ayun, medyo lumiliit nga ang mapa ngayon ng New Gs na, pero meron pa silang outside words dito sa may top sa kanilang triangle. Wala, isa pa lang yung kanilang rito. Observer words. Maganda rin naman yung lagay. Kita nyo naman, kita yung sus doon. Tamang sila. Tamang pakalma. Roshan will be up in 35 seconds. So full respawn yung Roshan. And I think after nila makuha yung Aegis of Immortality, they will now take the they will now end the game with the Chaos Knight Aegis. Surat ka, magagamit ngayon rito. Just to see kung nasan yung mga heroes dito ng Co-Blast. Pero agrims na nga yung Chaos Knight dito, and I think bibili niya yung bibili niya yung blessings or ibababa niya yung Hand of Midas. So ayun lang yun So masakit na yan, guys. Ayun na, madami na sila masyado. Mel, nagmasa Smurf ba? Smurf, Tomato, Smurf. Hindi nila rank tong mga gamit nilang account, Smurf. Grabe dito yung may chance sanang kumambak yung New GS, kaso nga lang nagsama-sama movement na, pero andyan na nga ang second Roshan with the cheese. At tama nga ang hula. They will now take Roshan. Pati Roshan spawn, alam kita mo yan? May oras. So sa lahat ng mga original Olympics participants, may bago nga harap sa inyo, guys. Seto na. So hindi man naging perfect yung kanilang whole game. May mga miss sa communication sila, pero iba pa rin kung mapapansin nyo yung net worth dito ng CK against the Riki. Almost 100% or 50%, pero ayun nga, tingnan natin yung buyback status. Warlock and Riki lang ang may buyback dito from the New Gs, and the Primal Split magagamit na nga. Tinitingnan at binabalagbag na nga itong Tier 4 Tower. Kagi-bullshit sa lahat ng heroes, at ayun, this hindi na magiging enough. Plus the Static Storm, dalawa kagad mamamatay dito. Warlock with the buyback para lang malapag itong golem niya. Mayroon pa rin Aegis of Immortality ito, at yung kangkong na nga yung kanilang binabanatan dito. Overgrowth magagamit na 2-3 tatamaan. Pero ayun, heroes na yung pinafarm dito ng Co-Blaster, Ultra Kill, and Rampage mabibigay ba para rito sa Chaos Knight, pero hindi siya interesado at petchay na nga yung kanyang binanatan and Co-Blaster +4 will be taking the victory sa kanilang first game of the day. And ayun, sorry pare, naagaw Rampage. So ayun nga, sayang. There is a possibility sana na maka-comeback sana yun ng New GS with the misplaced na meron doon yung Co-Blaster +4 na medyo nag-isa-isa sila, and also on the early game yun din yung naging playstyle ng New GS, isa-isa din sila. Pero yun nga, it is what it is. Yung Chaos Knight talagang nag-boom, plus the Tinker, and yun, nakuha nga ng Co-Blaster yung win, and second game na sila ngayon against R1. So thank you guys, we'll be back after a short break.